trace of pleasure. Tulungan mo na ako. Ilabas mo na ako rito. Alam mo, pwede kang piyansahan sa halagang 8 kyaw para lumabas ka dito. Pero nandiyan si Maita, kausap ng mga pulisya. Nay? Nay, ilalabas ko kayo dito. Dapat lang. Dahil kasalanan mo kung bakit nandito ako. Kung di ka nakipagkaibigan mo sa Rebecca ngayon, hindi ako makukulong dito. Nay, wala naman akong masama sa pakipagkaibigan, di ba? Alam mo ba kung anong tingin nila sa'yo? Putik. Maduming putik. Nadudumihan sila pag nakikipagkaibigan ka sa kanila. Ano pa tinatanga-tanga mo dyan? Umilos ka na. Gumawa ka ng paraan na makakalabas ako rito. Maghanap ka ng pampiyansa. Maita, bakit na naman ano nangyari? Kamali ako dati. Akala ko, nasaktan si Inay dun sa ginawa ni Mrs. Rivas. Akala ko natutunan na ako mahalin ng inay ko. Hindi po pala. Wala pa rin siyang pakialam sa akin. Bale, wala pa rin ako. Hindi ako mahalaga. Ako pa sinisisi niya sa nangyari sa kanya. Maita, bakit kasi nagpapa-apekto ka pa sa nangyari sa kanya? Di ba dapat sanay ka na? Bakit di mo na lang hayaan dyan sa kulungan para magtanda? Kung naman pwedeng gawin yun dati, hindi ko matitiis sa inay ko. Nakakaawa naman si Maita. Parang naiiyak na yata ako doon, Tita Anya. Oo nga, ito naman kasi si Amparo. Naku, walang kupas talaga yung dila mo. Ang talas-talas pa rin. Bakit mo ba sinabi siya yun sa anak mo? Ha? Pag hindi ko ginamitan ng maaanghang na salita si Maita, hindi siya matututo. Eh, wala naman siyang kasalanan dito. Siya nga ang biktima rito sa kuko ng mga nilibide na yan. Anong walang kasalanan? Kung hindi siya nakipagkaibigan nun sa Rebecca yun, sa anak ni Navida, hindi siya makakalmot ng kuko ni Navida. Ay naku, napakaswerte mo sa anak mo na yan. Kung naiba-iba lang siya, matagal na siyang nag-flyover at iniwang ka na. Eh di mag-flyover siya, lumaya siya kung gusto niya. Hindi ko naman siya pipigilan. Ano ka ba? Eh, mahal na mahal ka nga ng anak mo, kaya hindi niya kayang talikuran ka. Tumpak! Sabi nga ni Sir Smith sa 1994 Miss Universe na tinanong siya ng what is the essence of being a woman. Just being a woman is a gift from God. The origin of a child is a mother, a woman. She can teach a man what is caring, loving, and sharing is all about. That is the essence of being a woman. And thank you. Ay! Magsanda lang! Ay, tapos. Hindi mo nakakaloka naman yung sigaw mo. Sigaw agad? Kakaloka, dalawin kita mamaya. Tinapa! 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 Maita! Uy, Rebecca! Uy, anong ginagawa mo dito? Baka mamaya makita ka na naman ng mami mo. Mapagalitan ka na naman. Ikaw po muna tayo. Sandali, sandali. Aling Lydia, makikilagay lang muna ako, ah. Salamat. Bakit? Hindi ako magtatagal. Pumunta lang ako para kamustahin ka. At humingi sana ng sorry. Pasensya ka na sa ginawa ng mami ko sa nanay mo. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo, eh. Pasensya ka na sa ginawang pagsugod ng nanay ko sa bahay ninyo. Ayun tuloy, na-iskandalo yung bahay ninyo. Pero okay naman, hindi mo kayo bagabag. Hindi, okay naman. Si mami. Ay, naku ka! Tinapa! 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 Ah, yung bulaklak na parati ko. Salamat. Oh, siguro naman nagtanda na yung ina mo, no? Dapat kasi pinipili niya kung sinong bubungguin niya. I'm sure magtatagal siya sa kulungan. Kasi wala naman kayong pera na pampiyansa. Sorry.
Kukuha lang ako ng pera pampiyansa sa nanay mo. Alam mo, huwag mo nang gawin yan. Salamat na lang sa tulong mo. Maita, sige na. Nakakulong ang nanay mo dahil sa mami ko. Kawawa naman siya kung matutulog siya sa kulungan. Matitiis mo ba yun? Mahal na mahal mo siya, hindi ba? Huwag mo nang gawin miserable ang buhay niya. Sige na, hintayin mo ako dito, babalik ako. Kukuha lang ako ng pera. Becca, salamat ah. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Salamat. Sige, hintayin mo ako dito. Babalik ako. Aling Lydia, dito muna ako pupwesto ah.